natin, we continue our lesson this evening. Amen? Anong kanina? Our God is the all-knowing God. Because He knows you personally. Amen? Alam niya ang ating buong katauhan. Amen. Na pangalawa, God knows our plans. Amen. In our lives. At ang Diyos mayroong mga plano pa sa ating buhay, kapatid, na siya ikabubuti natin, kapatid. Amen. Napaganda ng plano ng Diyos sa atin. Amen. Oo. Kaya huwag tayo mahiwalay sa plano ng Diyos. Amen. Huwag tayo lumihis sa plano ng Diyos. Amen. Oo. Sabi ng John chapter 10 verse 10 ba yan? The thief cometh not to steal, to kill, and to destroy. But I come to give life more abundantly. Amen? Yan ang nais ng Diyos, ang plano ng Diyos sa ating buhay. Na tayo ay mabigyan ng buhay na masaya at masagana. Yan. Ang diablo ay pumarito upang the thief cometh not. No, hindi siya pumarito. Narito siya para tayo patayin at pagnakawan at sirain nating buhay. Pero ang Panginoon ay come that they might have life more abundantly. Yan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Nagkaroon tayo ng happy life. Amen. Happy life. Happy wife. Amen. Oo. Yan ang ibig sabihin yan. Happy life is happy wife. Pag hindi masaya ang asawa mo, hindi happy life. Amen. Magkakasama po yun. Palitan mo lang L tsaka W. Amen. Ganon, kapatid, ano? So, yun, no, ang kapatid, maraming plano ang Diyos sa atin. Oo. Abundant life, masayang buhay. Ang masayang buhay, kapatid, ang abundant life ay a life with contentment. Amen. Hindi po yun ang abundant life na sobra-sobra ang pera, marami ang pera, mayaman ka, hindi po ganon ang sabing na abundant life. Ang abundant life ay meron kang Diyos, ano? At kontento ka sa provision ng Diyos araw-araw na makasurvive ka. That is called abundant life. Amen. Ang sabi ng 3 John, anong sabi dyan? I wish above all things that thou mayest prosper. No? Tingnan natin muna, no? Yan ang plano ng Diyos, no? Karugtong kanina sa ating lesson. Yan ang plano ng Diyos sa atin na tayo ibigyan ng Diyos ng masaganang buhay. Nandito pa lang sa lupa ay maranasan natin ang masayang buhay at masaganang buhay, kapatid. Buhay na kasama natin ang Panginoon. Amen? Mahirap po na mamuhay na hindi mo kasama ang Panginoon. Amen? O, pag hindi mo kasama ang Diyos, ay makita natin, magulong buhay, kapatid. Tingnan natin sa verse, ano yan? Sa 3 John, yan, verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, but be in health, even as thy soul prospereth. Amen? Yan ang nais ng Diyos sa atin, kapatid. Na tayo pagpalain ng Diyos sa lahat ng bagay, thou mayest prosper, be in health. Amen? Na tayo bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan, yan ay ating kayamanan na. Even as thy soul prospereth. Amen? Bigyan tayo ng Diyos ng ating malusog na pangatawan, physically and spiritually. Amen? Yan ang ating blessing na galing sa Panginoon. Amen? So, ang Diyos natin is all-knowing God. All-knowing God na introduction ko na kanina ng Diyos natin. No? He knows everything. No? He knows everything. Amen. Alam ng Diyos ang mga pangyayari sa mundong ito, kapatid. Alam niya ang pandemic, mga kapatid. Alam niya po ang nangyayari sa atin. No? So, makita natin ang patuloy nating puntos kanina, God, He knows our personality. Alam niya ang ating biodata, statistic, lahat po yun, kapatid. Alam niya ang lahat ng bagay sa ating buhay, kapatid. Anong sunod? God knows our plans in our lives, but God's plan and wonderful plan is the best plan for our lives. Ang plano ng Diyos to bless you. To have a happy life, abundant life. Amen. So dito na po tayo sa patuloy natin ang puntos number 3. Amen. In verse 3, tingnan natin kanina sa ating binasa sa Psalm chapter 139, verse 3. Basahin natin ang verse 3. Ano po nailaman nito?
Thou compassest my path, and my lying down art my acquainted with all my ways. Amen. All my ways, thou compassest thy path. Amen. Alam niya, mga kapatid, compasseth thy path and my lying down. And sabi rito, art acquainted with all my ways. Amen. My ways. No, my ways. God knows our performance. Amen. He knows, acquainted with all my ways. He knows our goings. He knows our doings. Yan. Amen. Magkakasama po yan, no? Kung saan ka pumupunta, alam niya ang ginagawa mo doon. He knows our goings. He knows our doings. Amen. God knows our performance. Alam niya na tayo gumagawa para sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Alam niya kung ikaw ay isang performer o spectator. Alam niya kung ikaw ay taga-masid lamang, taga-panood lamang, o ikaw ay isang performer. Alam ng Diyos, kapatid, na tayo mayroong ginagawa sa Panginoon. Amen. Alam niya, mga kapatid. He knows our doings. Amen. He knows our ways. Amen. Oh. Alam niya ang lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, every day sa buhay natin. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga activities sa buhay. Every day, every hour, every second of our life, kapatid. Alam niya ang ating ginagawa, mga kapatid. He knows where we spend our time. Amen. Alam niya kung saan natin ginugugol ang ating mga panahon, ang ating mga oras, kapatid. Alam niya ng Diyos kung saan natin inuubos ang ating mga panahon. Alam din ng Diyos na wala na tayong panahon para sa Kanya. Alam po yan ng Diyos. Amen. At alam natin kung mayroon din tayong ginagawa sa Panginoon. Amen. Alam niya kung ano ang pinag-abalahan natin araw-araw. No. Amen. Tanda natin, kapatid, ang Diyos ay patuloy gumagawa sa ating buhay. Amen? Kahit hindi ka gumagawa para sa gawain ng Diyos, para sa Kanya, tanda natin, ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Amen? Sabi ng Ephesians, katapos ng tayo ng ating kaligtasan, patuloy ang Diyos gumagawa sa ating buhay. Amen? Makita natin, in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, it is the gift of God. Amen. It is the gift of God. Pagkatapos ng ating kaligtasan, tingnan natin ang Ephesians chapter 2. For by grace are you saved, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. Salamat tayo naligtas, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, at pagkatapos na tayo naligtas, hindi patapos ang Diyos sa ating buhay. Tandaan natin. Amen. Hindi patapos ang Diyos sa ating buhay. Kasi kung tapos na ang Diyos sa ating buhay, pagkatapos tayo naligtas, pinauwi na po tayo doon sa langit kasi wala na siyang gagawin para sa atin. Ay bakit hanggang ngayon, we are still alive, we are still exist, mga kapatid, dito sa mundong ito, tayo buhay pa rin, mga kapatid. No? Kahit may COVID-19, you are still alive. Marami na po namatay sa taong ito, mga kapatid. Maging ating mga kapatiran, maging mga kapwa naming pastor, marami na po namatay. Amen. No, mayroong bagong ngayon, no? Yung bagong namatay ulit, yung ang pastor, no? Kasama namin yan sa MBK, sa police, no? Nakita ko kanina, no? Siya ay nasa piling na ng Panginoon. Kung pakailan lang, last week, nakita ko pa sa Facebook, ang faithful niya sa gawain ng Panginoon. Amen. Pero praise, ay salamat sa Panginoon na siya ay doon na nasa piling ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Amen. Sabi ng verse 10, for we are His workmanship created in Christ unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. We are His workmanship. Amen. God is our partner. Amen.
Ibig sabihin kapatid, pagkatapos na tayo naligtas, God is still working in your life. We are His workmanship. In workmanship. Amen? Project tayo ng Diyos. Amen? Project tayo ng Diyos. Amen? Pagkatapos tayo naligtas, ay mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Project niya tayo, mayroon siyang ginagawa sa ating buhay, kapatid. Yan ang natin. We are His workmanship. Patuloy siya na gumagawa, inaayos ang ating buhay. Kaya hindi po tayo nag-aayos ng ating buhay para tayo maging matino. Ang Diyos, we are His workmanship. Oo. Siya ang gumagawa ng ating buhay. Inaalis niya ang mga bagay sa ating buhay, mga kapatid, para lalo tayong mapaganda ang ating buhay. Inaalis niya ang mga pangit sa ating buhay, kapatid. Parang nagtatayo tayo ng building, kapatid, na habang matapos-tapos na ang pintura, maganda na, inaalis niya, nililinis na yan, inaalis na ang mga scaffolding, kapatid. Ganon, mga kapatid, inaalis ng Diyos ang mga bagay sa buhay natin para maging kaya-aya tayo, maganda tayo sa harapan ng Diyos. Amen? He knows our goings, He knows our doings. Alam niya ang ating ginagawa at ang Diyos patuloy na gumagawa sa ating buhay. We are His workmanship. Buksan natin sa kabila lang, Philippians 1:6. Philippians 1:6. Philippians 1:6. Sabi rito, verse 5 muna, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Amen. Magsimula na tayo nakarinig ng Ebanghelyo. Amen. At tayo naligtas. Sabi ni Paul, being confident of this very thing, that He which He began a good work in you will perform until the day of Jesus Christ. Amen. In good work in you will perform it until the day of Christ, of Jesus Christ. Amen. God knows our performance. Pero tandaan natin, kapatid, gumagawa tayo sa Panginoon, praise the Lord. Pero tandaan natin, ang Diyos ay patuloy gumagawa sa ating buhay. Mayroon siyang ginagawa sa ating buhay, kapatid. Pansinin natin ang verse na ito. Philippians 1:6. Ang sabi rito, He which hath begun a good work. Amen. Kaya nga, kapatid, tayo ay project ng Diyos. Pagkatapos tayo ay naligtas, pinaraject ka na ng Diyos. Project ka ng Diyos. He began a good work and He performed until the day of Jesus Christ. Amen. Ang paggawa ng Diyos ay walang tigil hanggang sa Kanyang pagbabalik, kapatid. Patuloy siya gumagawa sa ating buhay, patuloy siya inaayos ang ating buhay, kapatid. Hindi siya nagsasawa, hindi siya nagpapagod sa ating buhay. He is still performing, mga kapatid, His work to you. Amen? He began a good work. Ano sabi dito? In you. Amen? Wala siyang ibang layunin kundi ikaw at ako ay mapaganda ang ating buhay. Good work in you will perform until the day of Jesus Christ. Tandaan natin, hindi tumitigil ang Diyos, kapatid, hanggang hindi niya matapos ang kanyang misyon para sa iyo, kapatid. He began a good work for you. He began to build your life and He finished it until the day of Jesus Christ. Ganun, kapatid, kung gaano pinagtiyagaan ka ng Diyos. Salamat, pinagtiyagaan ka ng pastor, ng mga kapatiran, kung paano ka i-disciple, mga kapatid. Pero tandaan natin, ang Diyos mismo ang kumikilos, gumagawa sa iyong buhay, kapatid. He began to build our life, mga kapatid, and God is a finisher. He will finish it
until the day of Jesus Christ. Amen. Habang tayo buhay, kapatid, ay ang Diyos nagpapatuloy na hindi tumitigil sa paggawa sa ating buhay. God is still working on you in your life para ikaw ay mapaganda. Amen? Mapaganda ang iyong buhay. And the people around you will amaze. Magugulat ang mga tao. Bakit ganito na? Bakit na ganito si Brother Kukoy, si Brother Michael, si Brother John? Bakit ganito? Bakit ganito? Hindi naman ganon ang buhay nila, kapatid. The people around us will amaze. Amen? Will astonish, kapatid. Will surprise what the Lord hath done in your life. Bakit? He began a good work on you until the day of Jesus Christ. Patuloy siyang gumagawa sa buhay natin, kapatid. Tinutulungan kanya na ikaw ay patuloy na lumago, mga kapatid. God will help you to grow in grace until He has completed work in your life. Amen. Sipin mo yan, kapatid. Hindi siya titigil hanggat hindi kang ganap na Kristiyano. Amen. Hindi kanya bibitawan. Hindi siya titigil, kapatid. God is still molding your life. God is still working. God is still building your life para mapaganda ang iyong buhay. Amen? Kaya nga, wala nang pinakamagandang buhay maliban ikaw sa Panginoon. Allow God to build your life. Amen? Hayaan mo lang ang Diyos gumawa sa iyong buhay. Huwag kang iilag sa ginagawa ng Diyos sa atin. Minsan, dinadaan tayo ng Diyos sa masakit. Mga kapatid, kasi katulad tayo ng isang palayok, kapatid, na minsan binabasag niya, kapatid, at kanyang ihugis muli ng maganda at mas maganda pa kaysa dati nating buhay. Patuloy po ang paggawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Siya. Hindi siya titigil, kapatid. Hindi niya titigilan pa. Patuloy pa siyang gagawa. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Kung ikaw you are still alive today, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Siya pa ang gumagawa dyan, kapatid. Isipin mo yan, kapatid, kung gaano kabait ang Diyos. Kung paano Kanya hinuhugis, inaayos sa ating buhay. Hindi siya nagsasawa, napapagod, naiinis. Amen? Kasi madali tayo mainisin. Amen? Wala tayong tiyaga. Amen? Pag ang tao ay masungit, pangit, wala na. Hindi tumitigil. Mayroong isang pastor, alala ko lang, mayroong isang pastor nagpatotoo na mayroong nag-disciple sa kanya. Lasenggo na tao yun. Lasenggo siya. Pinagtiyagaan ng pastor. Pagbisita ng pastor, sukahan niya ang pastor. Ang kanyang barong ng pastor, sinusukahan niya, dinudumihan niya. Pero ang pastor, pabalik-balik sa taong yan. Pinagtiyagaan niya ang taong yan. Isang araw na convert ang taong yan. Dahil nakita niya, ang pastor hindi tumitigil sa kanya. Kahit anong gawin niyang masama sa kanya, kapatid, ganon ang pastor, ang kanyang patience. Sige, patuloy siyang nagdini-disciple at isang araw siya ay naligtas. At siya na ang nagpatotoo, narinig namin. Na siya ay isang pastor na. Sabi niya, kung walang nagtiyaga sa akin, hindi ko narating ang aking kalagayan. Pero salamat sa Panginoon. Pero biro mo, ang kanyang testimony mula umaga hanggang gabi, alak, kapatid. Pero pinagtiyagaan siya ng mga nag-disciple, ng pastor, hanggang siya ginamit ng Diyos. Ganon ang Diyos natin, kapatid. Pinagtiyagaan ka. Hindi siya titigil sa iyo, kapatid. Hanggat hindi makompleto ang buhay mo, maayos ang buhay mo, kapatid. Hindi yan titigil. Kaya minsan, pinapalo tayo ng Diyos para ayusin niya. Amen? Kaya hindi susuko ang Diyos sa atin, kapatid. Ay bakit susuko ka na? Why you quit doing for God? Why you quit serving the Lord? Bakit ka titigil sa paglilingkod sa Diyos? Bakit ka titigil sa paggawa sa gawain ng Diyos? Ay ang Diyos hindi pa tumitigil.
sa pag-aayos ng buhay mo, mayroon pa siyang ginagawa. Amen? Mayroon pang ginagawa ang Diyos sa aking buhay. Amen? God is still working in my life. Amen? Dinidevelop niya pa, no, ang buhay natin, ang bawat isa sa atin. Maging ang pastor, dinidevelop niya pa yan. Inaayos niya pa yan. Lahat po tayo rito, walang exempted, kapatid. Lahat po yan ay inaayos pa tayo ng Diyos, kapatid. Nandyan pa ang Diyos sa atin sa pag-aayos ng ating buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Nalala ko yung preaching ni Pastor Porto. Si Pastor Porto ay doon na sa piling ng Panginoon. Ano sabi niyang preaching, ng last preaching, narinig ko siguro last na preaching na yan? Pag hindi pa tapos, yung title na mensahe niya. Kayuhan ko na rin nyo. Pag hindi pa tapos, hindi pa ako tapos. At hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Habang buhay ka, hindi pa tapos ang Diyos. Habang buhay ka, mayroon ka pang tatapusin para sa Panginoon. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. He began a good work and He finished it until the day of Jesus Christ. Hindi sa titigil, kapatid. Yan, mga kapatid. Bakit tayo titigil? Na mayroon tayong Diyos, kapatid. Mayroon tayong Diyos. The omniscience God. Bakit titigil ka sa paggawa sa gawain ng Diyos? Bakit ka titigil sa soul winning? Bakit titigil ka sa pag-aaral sa Bible College? Bakit titigil ka sa mga Bible study, sa discipleship? Bakit titigil ka? Why you quit serving the Lord? Because our God is not quitting in you. We began a good work. He continue building your lives. Amen. Ngayon, mga kapatid, bakit ka mag-quit? If you know our God is omniscience God. All-knowing God. He knows what we are doing. Our goings, alam niya, kapatid. He knows our whereabouts. He knows our activities. He knows our performance. Alam ng Panginoon yan, kapatid. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren. Basahin natin yan, 15. Alam ko, marami po nakapag-memorize nito. Saan yan? 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Encourage po ni Paul. Huwag kayong mag-quit. Magpatuloy kayo sa Panginoon. Be steadfast. Steady ka lang. Tuloy ka lang. No matter what, unmovable, in spite of circumstances, in spite of problems, in spite of crisis in your life, always abounding in the work of the Lord. Dagdagan mo pa ang gawain ng Diyos. Dagdagan mo pa ang iyong ministry, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. God knows your labor. God knows your performance. Your performance, your labor is not in vain in the Lord. Amen? Be it steadfast and movable. Be steadfast. Ibig sabihin, tuloy ka lang, kapatid, unmovable. Huwag kang madala sa mga bagay sa sanlibutan na ito. Unmovable. Anong word na unmovable? Sa mahirap na panahon, huwag kang maging matibay ka at matatag. Kahit nahirapan ka, tuloy ka lang, kapatid. Kahit discouraged ka na sa tingin mo, walang nangyayari sa ginagawa natin, kapatid. Pero tanda natin, your labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang ang ating ginagawa sa Panginoon. Amen. Alam niya ng Diyos, kapatid. Hindi, sabi niya, your labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang ating ginagawa para sa Panginoon. Amen. Maybe hindi kakita ng pastor, hindi kakita ng kapatiran, mga kapatid, hindi kakita ng simbahan kung paano ka gumagawa sa Panginoon, kapatid. Praise God. Kung ikaw ay gumagawa ka sa soul winning, nagso-soul winning Bible study, praise the Lord for that. God knows your labor.
Amen. Alam ng Diyos yan ang ating ginagawa. Amen. Ang sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Labor of love. Amen. Oo. Ang labor, pag walang pag-ibig, kapatid, madali kang magsawa, madali kang mag-complain, madali kang mag-murmur, madali kang magalit, mainis, kapatid. Bakit? Wala ang pag-ibig sa labor. Amen. Pero kung may pag-ibig, kapatid, kahit nahirapan ka, mga kapatid, kahit nainis ka sa taong pinaglingkuran mo, ay masaya ka dahil alam mo gumagawa ka para sa Panginoon, which is showed toward His name. Gumagawa ka sa pangalan ng Diyos. Kung gumagawa ka sa sarili mo lang, ay gusto mo lang magpasikat, magpakilala, o anuman, mapapansin, ay mga kapatid, madali kang mapagod. Oo, mainis. Oo. Pero kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, nag-i-enjoy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Napansin niya yung kapatid? Oo. Ang sabi rito, which He have showed toward His name, and He have ministered to the saints. Ministered to the saints. Naglilingkod ka sa mga kapatiran. Amen? Naglilingkod ka sa kapatiran. Amen? Masaya ka, pinaglingkuran ng mga kapatiran. Amen. Oo. Handa ka magserbisyo sa kapatiran. Handa ka mag-sacrifice sa mga kapatiran. Do the minister, naglilingkod ka. Amen. Para sa Panginoon. No? Tanda natin, sabi ng Biblia, God knows your performance. Amen. Tanda natin, every effort of love and sacrifice for the ministry, mga kapatid, alam yan ng Diyos. He know, God knows what we are doing for Him. He never forget you, your labor. He never overlooks our hard work and sacrifice for Him. Nagpapagal ka, nagsakripisyo ka, napapagod ka, kapatid. God is not unjust to forget your work, sacrifice. God knows our performance. Kaya mga kapatid, huwag kang maghinawa. Don't be discouraged. Don't quit serving the Lord. Don't quit serving the Lord. Even lack of result, parang wala namang resulta. Yung mga taong pinagtiyagaan mo, parang hindi naman umaatin, parang hindi naman nakikinig. Even lack of result, even though we don't see the result, kahit hindi mo nakita ang resulta, kapatid, kahit hindi mo nakita ang bunga, keep on doing the Lord's work. Do the work as long as you have an opportunity to serve God. Gawin mo yan, kapatid. Do it for His name. Hindi tayo gumagawa para kanino man. Mga kapatid, gumagawa tayo para sa Kanya, through Him, in Him, because of Him, para sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, hindi ka na tumitingin sa resulta, sa bunga. Oo. Kahit hindi mo nakita ang bunga, kahit hindi mo nakita ang resulta, doon mo yan makita sa langit, eternal reward in heaven, because God knows your labor, God knows your performance, God knows your work and sacrifice and love for the Lord. Amen. Kaya alam ng Diyos ang ating ginagawa sa Panginoon. Pag ang Diyos gumagawa, at ang Diyos, pag gumagawa ka sa Diyos, God is not, unrighteous to forget your labor. He never overlooks. Hindi niya yan i-ignore ang ginagawa nating kapatid. May reward yan. Amen, may reward. Oo. Babayaran yan ng Diyos ang ginagawa natin, kapatid.
May reward. Oo. Kaya yung mga bagay na sa atin na ngayon, natangkilik natin, na-enjoy natin, reward na lamang ng Diyos yan. Amen? Oo. Sabi nga nila sa atin, bakit kayo maganda ng sasakyan nyo? Ay, reward nga ng Diyos yan. Ano manggagawa natin? Reward yan ng Diyos. Oh, may mga kapatiran tayo, binibigyan ng magandang sasakyan. Reward yan ng Diyos. Because we are doing His work, sacrifice. God knows our performance. Alam niya kung ating ginagawa ay patsamba-tsamba lang. Oo. Alam niya na gumagawa tayo ng the best. Gawin na natin the best para sa Panginoon. Excellent service ang ibigay natin sa Panginoon. Yung gumagawa ka na matutuwa ang Diyos, yan. Oo. Eh kung gumagawa ka, hindi, yung mga nakakita sa atin, hindi na masaya. Yung pastor, hindi na masaya. Oo. Nainis sa ginagawa natin. Paano tayo magkaroon ng reward? He knows our performance. Amen? Okay. Kaya patuloy na tayo sa paggawa sa Panginoon. Kahit pandemic, tuloy lang, kapatid. Alam ng Diyos ang ating ginagawa. Kasama natin ang Diyos sa paggawa. Amen? Oh. Ang sabi niya sa Matthew 28 verse 19, lalo na ang Great Commission, hindi ka, sasamahan ka ng Diyos. Ang sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. Matthew 28 verse 19. In verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I commanded thee. Tuloy ka lang sa pagtuturo. Oo. No matter what, kahit walang resulta, kahit walang bunga, tuloy ka lang, teaching them to observe all things what I have commanded thee. Ano sabi niya? I'm with you always unto the end of the world. Sasamahan ka ng Diyos. Amen? Yung salamat sa Panginoon. We are His workmanship. Amen. Number 2, in verse, kaya mga kapatid, sa balik tayo kanina sa ating text, in Psalm, He knows our goings. Sana yun? Ang sabi niya, thou compasses my path and my lying down, thou art acquainted all my ways. Amen? Isipin mo yan, no? Pinapaligiran tayo ng Diyos. Kaya alam niya ang ating ginagawa. Amen? Alam niya ang ating ginagawa. Kapatid. Naka-record ang ating lahat ng ating ginagawa. In verse 4, basahin natin. Dito tayo sa pangalawang puntos. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it all together. Amen? Ang ganda ng verse na ito, no? Kung himay-himayin mo ang salita nito, for there is not a word in my tongue, but lo, thou knowest it all together. Amen? Ganun ang Diyos natin, no? All-knowing. Kahit hindi mo na sasabihin, kahit hindi ka na magsasalita, alam ko na. Amen? Biro mo yan. Alam ko na. Amen? Tayo marami pang salita, pero hindi pa alam kung ano pang mga words, mga flowering words ang ating ginagamit. No, para sabihin sa Kanya, ako ay mayroong pangailangan, marami ka pang mga introduction, pero hindi niya maintindihan. Mangungutang ka lang pala, hindi niya maalam na ngailangan ka. Hindi niya alam. Hindi niya maintindihan. Pero ang Diyos, naintindihan niya ang nasa loob mo, kapatid. Number 2, God knows our pain. Amen. Oo. God knows your pain nasa loob. Hindi ka makapagsalita sa sobrang sakit ng loob, sama ng loob. Oo. God knows your pain. God knows your tears in your eyes. Kapatid, alam niya ang mga luha na pumapatak sa iyong mga mata.
naunawaan niyan ng Diyos. Amen? Alam mo ba, pag tayo nanalangin, lumuluha ka, alam na ng Diyos kung ano ang nasa loob mo. Oo. Lumuluha ka pa lang, alam na ng Diyos yan. Yeah. Kaya nga mga kapatid, ang mga luha natin, yan ay language natin sa Diyos. Alam niya. Sipin mo yung kapatid, ano? Kaya nga ang mga luha natin kapatid, ano? It is an expression to God. He express what is within in our heart. Oo. Yan ang expression. Di ba ang mga bata, pag umiiyak, alam mo na ang kailangan niya. Gatas na ito ang kailangan niya. Gutom na ito. Alam niya na. Alam na ng nanay. Pag umiiyak ang bata, alam niya na kung ano ang ibibigay niya. Ganon ang Diyos natin, knowing the omniscience God, all-knowing God. God knows our pain. He knows our tears in our eyes, kapatid. He knows our burden. He knows our problem. He knows our persecution in life. He knows our testing. He knows our trials in life. Alam yan ng Diyos. He knows our pain. Amen. Kita mo yan. Hindi pa nagsasalita si David. Alam niya na ang nasa loobin ni David. Ganon. Kaya namanga si David. No? Sa verse 6, such knowledge too wonderful, it is high, I cannot attain. Alam ng Diyos. Oo. Na mayroong kang pagsubok sa ngayon. Alam niya na may problema ka ngayon. Alam niya ang burden mo. Alam niya ang bigat ng nasa loobin mo, kapatid. Amen. Maybe ikaw nakangiti sa labas, pero alam ng Diyos. Umiiyak ka sa kayong kaloob-looban. Maybe hindi alata ng kapatid na may mabigat kang problema. Hindi ka makikita na umiyak ka, pero alam yan ng Diyos ang mga iyak mo, kapatid. Amen? Oo. Alam niya yan. He knows your problem. He knows your pressure. Na kapatid, na halos hindi ka na makatulog. Halos hindi ka na makakain sa kakaisip ng bigat ng iyong problema. Tandaan natin, kapatid, God knows your pain. Amen? Kita natin? Wala ka pang salita. There is not a word in my tongue. Hindi mo kayang express kung gaano kabigat, gaano kasakit ang iyong saloobin ngayon, kapatid. God knows because God is omniscient God. Amen. He knows your burden. Alam niya ang iyong dinadaanan, naranasan ngayon, kapatid. Alam niya ang nasa loobin mo, kapatid. Alam niya ang bawat patak ng iyong mga luha sa iyong mata, kapatid, na express mo. Alam mo, yung mga luha is an expression to God. In-express mo kung anong nasa loobin mo sa Panginoon. Amen? Basa yan ng Diyos. Alam yan ng Diyos, kapatid. Naramdaman yan ng Diyos. He knows your pain, kapatid. Naramdaman ng Diyos ang iyong nasa loobin. Ang sama ng loob mo, kapatid. Alam yan ng Diyos. Amen? Alam niya ng pain. Sama ng loob. Mayroon kang sama ng loob sa kaibigan mo, sa kasama mo sa bahay, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa biyanan mo. Tandaan natin, God knows your pain. Parang wala ka nang hindi mo na maikwento sa iba. Pero mga kapatid, pwede mo yan ikwento sa Diyos. He is interested of your pain, of your problem, of your pressure, of your persecution, of your discouragement, trials, ano yan, kapatid? Sabihin mo lahat sa Panginoon. Naunawaan ka ng Diyos. Minsan ang mga kapatid hindi nila maunawaan. Sisihin ka pa yan kasi nga
Hindi ka kasi nagbibigay ng offering. Yan. Yun. Yan, kasi hindi ka faithful. Patuloy ka pa rin, sisihin ka pa. Pero ang Diyos, kapatid, alam yan ng Diyos. Naramdaman niya ang iyong mga lahat ng iyong mga bigat, sama ng loob, naramdaman mo ngayon, kapatid. Ano man yan ang nasa isip mo ngayon, umiiyak ang puso mo, nasakit sa damdamin, kapatid. Parang sasabog ang iyong mga dibdib, kapatid. Ang mga luha pumapatak sa mata mo. Alam yan ng Diyos. Amen. Walang hindi siya alam. All-knowing God siya. Amen. No. He knows your pain. Amen. Hindi na sa verse 17. Sabay anong verse yan? Meron dito. In verse 12. Sa verse 11. If I say, surely the darkness shall cover me, even night shall be the light about me. Amen. Amen. Sipin mo yan, no? Darkness, nasa panahon ka ng kadiliman, kalungkutan, kapatid. Shall cover me. Amen. Oo. Cover me. Punong-puno ka ng problema, pasakit sa buhay, na dumadaan ka sa gabi ng iyong buhay. Even the night shall be light. Siya ang nagbibigay ng liwanag. Amen? Oo. Siya nagbibigay ng liwanag, kapatid. Siya nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Alam ng Diyos ang bigat ng naramdaman natin. Naintindihan niya ng Diyos, kapatid. Maybe hindi na maintindihan ng kasama mo yan, kapatid. Hindi yan maintindihan ng mga kapatiran, kapatid. No? Hindi yan maunawaan ang iyong naramdaman. Pati ako, hindi ko alam at hindi ko maramdaman. No? Maybe, pag mayroong mga problema, sige, Brad, tuloy ka lang, Brad. Yun lang sasabihin natin sa kanila. Tuloy lang, Brad. Ganyan talaga ang buhay. No? Ups and down ang buhay natin. Kasi ang trabaho niya sa elevator. Minsan sa taas, minsan sa baba. Ups and down. Amen? Kamusta yung trabaho mo? Ups and down. Minsan sa taas, minsan sa baba. Amen? Kasi nagtatrabaho siya sa elevator, operator. Amen? Ganun ang buhay natin, kapatid. Ups and down. Pero alam ng Diyos ang mga bigat na ramdaman natin. Naintindihan lahat yan ng Diyos. Amen? Oh. Praise God, nakarinig tayo sa mga kapatiran ng encouragement. Sige, Brad, sige, sis, tuloy ka lang, sis. Sige, tuloy ka lang, tuloy ka lang. Lumaban ka lang. Yun naman narinig natin sa kanila. Amen? Pag-pray lang kita, kapatid. Pero ang Diyos, alam niya, naramdaman niya ang mga kabigatan, kapaitan, kalungkutan, ano na yan ang naranasan natin sa ngayon, hindi ko po alam. I have no idea kung sino mang mga kapatid, mga nanonood ngayon na may mabigat na problema. Tanda natin, we have God, the omniscient God. He knows your pain, kapatid. Alam niya ang mga lahat na nangyayari sa buhay natin, kapatid. Gaano man yan kasakit, kapatid, gaano man yan kabigat, tanda natin, karamay mo ang Diyos, kapatid. Karamay natin ang Diyos. Hindi kanya iiwan, kapatid, sa madilim na iyong karanasan. Hindi kanya iwan. Tingnan niya, 139 verse 7. Tingnan sa verse 7. Kaya naman nga si David sapagkat Diyos, the omniscient God, na ang Diyos ay maalam sa lahat. Alam niya ang mga tibok ng puso natin. Alam niya ang lahat ng naramdaman natin, kapatid. Sama ng loob, alam niya ang lahat. Amen? Yung sabi niya sa verse 7, whither shall I go from thy spirit? Whither shall I flee from thy presence? Amen? Anong sabi diyan? Anong ibig sabihin nito? Whither shall I go from thy spirit?
Amen? Saan ako pupunta, Panginoon? Yan ang katanungan, ano? Di ba pag mayroon tayong problema, gusto natin mag-go away. Oo. Gusto ko mo nang umalis. Ano yung tawag yan? Unwind niya. Ano ba tawag yan? Magpalamig muna ako sa labas. Ayaw ko munang magkausap ng tao. Ganon tayo, kapatid. Ganon ang naranasan ni David, kapatid, ha? Kaya nga naisulat niya ito. Ano? Sabi niya, whither shall I go from thy spirit, whither shall I flee from thy presence? Saan ako tatakas? Di ba ganon tayo pag may bigat na yung problema, may mga pain sa buhay natin? Gusto na natin takasan at wakasan ang mundong ito na ating ginagalawan. Amen? Iwan ko sa inyo. Basta ito ang naranasan ni David. Baka niya naranasan din natin yan. Di ba naranasan natin ganon? Ang iba na ang prayer natin, Lord, darating ka na sana, mag-rapture na, Panginoon, para matapos na ang sama ng loob, ang bigat ko, ang bigat ng problema ko, matatapos na yan. Ang pressure sa buhay ko, matatapos na. Nahalos na akong hindi makatulog, magkaroon ako, Panginoon, ng kapayapaan. Babalik ka na, Panginoon. Gusto na natin takasan. Sabi ni David, if I send unto the heaven, dahil sabi rito, whither shall I go? From the spirit, whither shall I flee? From thy presence. Amen? Gusto na natin tumakas, ano? Pag tayo dumaan sa dilim na buhay, kapatid, ay gusto na natin takasan, kapatid, katulad ni David. Sabi ni David, saan ako pupunta, Panginoon, para matakasan ko ang lahat ng aking mga problema? Amen? Di ba ganun, kapatid? Pag may problema ka, gusto mo nang tumakas sa mga anak mo, sa asawa mo, sa biyanan mo. Iiwan ko na kayo. Gusto ko nang malaya na katulad ng agila. Amen? Oh, ganun, kapatid, ang naranasan ni David. Tingnan mo sa verse 8. Verse sana. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta, kapatid? Hindi ka bibitawan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos. Saan ka pupunta? Taan ako tatakas sa presensya ng Diyos. Amen. Kasi kasama natin ang Diyos. Pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ang presensya ng Diyos sa iyo, I'm with you always unto the end of the world. Sinabi ko kanina, hindi ka bibitawan ng Diyos sa panahon ng kapigatian, sakit ng sama ng loob, problema, pressure, pain. Inilagay ko lang dyan, pain. Nandyan na ang lahat yan pag pain. Amen? Puro mga P. Amen? Saan ako pupunta? Saan ako tatakas? Saan ako tatakbo? Parang hindi ako makatakas. Wala akong mapuntahan. Katulad ng ating awitin, where could I go but to the Lord? Where could I go? Where could I go? Saan ka pupunta, kapatid? Pag may problema ka, tatakas ka. Si David gustong tumakas. Gusto niya takasan ng aking problema. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan. Sasamahan kita dyan sa iyong kalungkutan, sa iyong karamdaman, ano man yan, ang sama ng loob, sakit ng loob, kapatid, ang presensya kasama ka ng Diyos. The omniscience God. Ganon ang Diyos nating kabait, kapatid. Si David nakaranas man ng mabigat na problema at na makita natin sa kanyang problema, wala nang nag-encourage sa kanya, kapatid, napabigat ng problema. Pag ginaral natin, hindi natin alungkatin ng problema. Ni David, napakabigat ng problema niya, kapatid. Kaya nasabi niya ito, wala nang nag-encourage sa kanya. Kaya mayroong verse tayong mababasa, He encouraged himself
Nobody encouraged him, but he encouraged himself to the Lord. Oh. Tumingin na lang siya sa salamin at tinapik-tapik niya ang kanyang sarili. David, magpatuloy ka lang. Wala na mag-encourage sa iyo. Narito ako kasama mo. We have omniscience God. Amen? Saan ako pupunta pag may problema? Yan ang naramdaman ni David, kapatid. Gusto niya na mag-quit. Ayaw ko na. Ayaw ko na mag-Bible college. Ayaw ko na magpastor. Ayaw ko na magpastor. Ayaw ko na mag-preacher. Ayaw ko na sa ministry na yan. Ang sama lang ng loob. Ang sakit, kapatid. Puro problema lang ang maranasan mo dyan sa gawain na yan. Aalis na ako. Ito ang naranasan ni David. He knows our pain. We are about to quit. Ayaw ko na ng simbahan. Ayaw ko na ng salita ng Diyos. Wala ka ng gana makinig. Ayaw mo na sa fellowship. Kasi may sama, may bigat ka. Tanda natin, God knows our pain, kapatid. Alam niya ang ating mga luha. Sabi ni David, saan ako pupunta? Banal na Espiritu, kasama mo ako. Amen? Kaya hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Amen? Saan tayo pupunta? Sabi ni David. Saan ako pupunta? Banal na Espiritu. Ay kung anak ka ng Diyos, ang banal na Espiritu nasa iyo. Kahit saan ka pupunta, ang banal na Espiritu kasama mo. Kahit mayroong kang sama ng loob, kasama ka. May problema ka, kasama mo ang banal na Espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, bago sa makyat sa langit, I leave you the Comforter. Sinong Comforter? The Holy Spirit. Praise God. Amen. We have the Holy Spirit who comforted us in times of pain, in times of problem, in times of pressure, in times of persecution, ano mang mga na nangyayari sa buhay natin. Kasama natin lagi ang omniscience God. Amen. Oo. Ang sabi niya ng verse, yung sa verse 9, verse 8, if I ascend unto heaven, thou art there. Amen? If I ascend unto heaven, thou art there. Amen? Oh. May minsan ganun, amen? Panginoon, gusto ko na pumunta sa Alapa. Panginoon, gusto ko na umuwi dyan. Bigat na ang problema ko. Kunin mo na ako, Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, thou art there. Kasama mo ako. Kung pupunta ka rito, nandito din ako. I will make my bed in hell. Amen? Nakaranas tayo ng bed in hell. Ang hell, kapatid, napakahirap, kapatid. Nakaranasan natin. Thou art there. May mga problema na hindi ka mapakali. Parang impyerno na ang ating naranasan, kapatid. Ang bigat na, kapatid. Parang inaapuyan. Nakaranas kayo ng ganong problema? Parang kang inaapuyan na hindi ka makatulog, nababalisa ka, kapatid. Ang gabi ay gusto mo na maging araw. Ayaw mo na ng gabi kasi ayaw mo na matulog sa bigat ng iyong kaisipan, kapatid. Sa problema, sa bigat. Hindi ka na mapakali. Pero mga kapatid, tanda natin, ang Diyos, sabi niya, thou art there. Kasama mo ang Diyos. Behold, thou art there. Saan ka man pupunta? Ano man bigat ang problema mo? Behold, thou art there. Kasama mo ako sa panahon ng problema. Amen? May mga kaibigan tayo, nagko-comfort sa atin, nag-encourage sa atin, mga kapatid, pero pag may problema ka, minsan wala ang ating kaibigan. Amen? Pero ang tunay na kaibigan, ang Diyos natin, karamay natin, sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng kalungkutan, kapatid, kasama natin ang Diyos. Because God is all-knowing God, the omniscient God. God knows our pain. Oo. In verse 9, if I take thy wings on the morning and dwell in the uttermost part of the earth. Amen. If I take thy wings of the morning
and dwell in the uttermost part of the earth. Amen. Isipin mo yan, ano? Bigat ang problema niyan. Sana ako ay mayroong pakpak at ako'y lilipad doon sa malayong lugar, uttermost part of the sea. Wala na akong makitang mga tao, kundi ako lang lumilipad-lipad. Naranasan natin ganong bigat na problema, kapatid. Na ayaw mo na sa mundo, kapatid. Gusto mo na doon sa alapaap, the uttermost part of the sea, kapatid. No. Napakabigat yan, kapatid. Kaya nga, sa panahon ng pandemic, marami po ang nag-suicide. May nabasa ko sa isang kapatid, no? Tumataas na naman ang rate ng suicide because of pandemic. Kasi hindi nila makayanan ang bigat ng mga problema. Daming babayaran, maraming pressure, kapatid. Hindi nila kinakaya. Bakit? Hindi nila kasama ang Diyos. Kaya salamat, kasama natin ang Diyos, the omniscience God, sa panahon ng bigat, sa panahon ng problema, kasama natin ang Diyos. Isipin mo yan na si David, gusto ko nang lumipad sa malayong lugar. Amen? Ayaw ko ng mga taong kausap, hindi ko na kayo kailangan. Gusto ko na mapag-isa. Ganun ang ranasan ni David, kapatid. No? Verse 10. No? Pero makita natin na verse 9. No? Di ba ganun nakikita natin pag may mga problema tayo? Ayaw na natin sa mundo. Gusto na natin takasan. Nakatulad tayo ng agila at doon na lang tayo sa alapaap. At wala na tayong makitang mga pressure, kapatid. Pero mga kapatid, tandaan natin. Verse 10, nandyan ang Diyos. Amen? Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Aba, yan ang kagandahan sa ating kapatid. God knows your pain. Even there shall be a hand lead me. Sipin mo yun, kapatid, ano? Gusto mo nang bumagsak, kapatid. Ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Ayaw mo na magsimba. Ayaw mo na magbasa ng Biblia. Ayaw mo na mag-fellowship. Ayaw mo nang mayroon kang kausap. Pero tandaan natin, ang kamay ng Diyos, sabi rito ng verse 10, even shall thy hand lead me. Tayo ka, kapatid. Kasama mo ako. Amen? Sabi mang kamay ng Diyos, the hand lead me. Amen. Halika, tuloy ka lang, kapatid. And thy right hand shall hold me. Aba, mga kapatid, ano? Yung kanang kamay ng Diyos, hinahawakan kanya. Gusto mo nang tumakas sa mundong ito, pero ang kamay ng Diyos nakahawak sa iyo. Kapatid, sige lang. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Hindi kita bibitawan. Hold me. Ganun ang Diyos natin kabait. Amen? No? Gan katapat ang Diyos natin, kapatid. Bakit ka pa alis sa Diyos, kapatid? We have omniscience God. God knows your pain. Amen? Alam mo ba pag mayroon kang bigat? Oo. Ye in darkness, verse 12, hide it from thee. By night shine it as the day. The darkness and the light both are alike. Isipin mo yung kapatid, ano? Pag ikaw may problema, hindi mo na alam ang araw at gabi. Parehas na ang lahat. Amen? Wala na. Oh. Ganun ang naranasan ni David, kapatid. Oh. Pero tandaan natin, kasama natin ang Diyos. Kapatid. Hawak tayo ng Diyos. Oh. Verse 13, for thou hast possessed my reins and covered me in my mother's womb. Ganon ang Diyos natin, kapatid. Kaya ano man ang bigat natin na problema sa ngayon, magsimula pa sa loob ng tiyan ng nanay mo,
tatay pala. Sabi niya dito, verse 12, covered me in my mother's womb. Sa loob ka pa lang ng tiyan, nandiyan na ang Diyos sa atin. Hindi kanya iniwan for 9 months. He covered me in my mother's womb. Ganon na kabait ang Panginoon. Oh. Kaya nang lumabas ka, ganda lalaki, ganda babae. Bakit? Hindi ka pinabayaan ng Diyos, kapatid. Oo. Kompleto kang lumabas, kapatid. Oo. Kaya mga kapatid, ganon kabait ang Diyos natin. God knows our pain. Alam niya ang sama ng loob, mga problema natin. Oh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Bigay mo yan sa Panginoon. Amen? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? Oh, ano na? Number 2 na? Amen? May oras pa ba tayo? Oh. Mahirap sa gabi, no? Hindi natin alam kung anong oras. Hindi katulad sa araw, pag alas 12, tapusin na. Pero sa gabi, no, hindi mo alam. Katulad kanina sinabi ko, ang gabi ay katulad ng araw. Pag ikaw nagpipreach. Amen? Nandiyan pa ba kayo, kapatid? In verse 15, number 3. Sige, number 3 kung mayroon pa. Saan ba ang verse 15? Verse 15. My substance was not hid from thee, when I was made secret and curiously wrought in the lowest part of the earth. Amen? Sabi rito ng verse 15, when I was made in secret and curiously. Amen. Secret. Amen. Minsan may mga sekreto tayo. Amen. God knows our pretense. Ano? Pretense. Oo. Ginawa ko lang kasi puro P. Pretense, ibig sabihin, God knows our secret. Amen? Secret. Huwag mong sabihin sa iba, secret ko lang yan. Amen? Alam ng Diyos ang mga sekreto nating kapatid. No. Sabi rito, alam niya. Nasa tiyan pa lang tayo, kapatid. Oo. Alam na ng Diyos ang ating mga sekreto. Verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and my soul knoweth right well. Amen? Alam na ng Diyos, ha? Tayo, sa loob pa lamang ng tiyan, alam na ng Diyos. We are naked in the sight of God. Alam ng Diyos, ano? Ang mga nangyayari sa ating buhay, hindi ka pa sinilang sa mundong ito. Wala pa tayo sa mundong ito. Wala tayong itatago sa Diyos. Tayo ay hubad sa Diyos. God knows our secret, kapatid. Maybe hindi namin alam ang iyong mga nakaraan. Hindi ko alam ang iyong mga naranasan sa buhay, ang iyong pinagdaanan. Hindi ko alam ang buong kwento ng iyong buhay. Pero alam yan ng Diyos. God knows our pretense, kapatid. He knows our secret. Lahat kita ng Diyos. Walang hindi niya alam, mga kapatid. No. Alam niya ang lahat. No. Alam niya kung kailan ka pinanganak, anong oras, anong araw, anong petsa ang birthday mo. Alam yan ng Diyos. Wala po tayong sikreto sa Panginoon. Maybe hindi alam ng iba, na kapatid. Kayo lang at ang Diyos nakakaalam ng mga sikreto. Kahit hindi alam ng pastor, hindi alam ng kapatiran, pero alam ng Diyos. Because He knows our pretense. Amen. Akala ko yung pretense, English pretense. He knows our secret, ibig sabihin. He knows what is within
our heart. Amen. Alam niya ang nasa puso natin, kapatid. Alam niya na mayroon kang tinatago. O, alam niya ang mga lihim sa buhay mo. O, alam niya na may nililigawan ka pa, pero may asawa ka na. He knows our pretense. Amen eh? Alam niya yan na may kinokontak-kontak ka pa. Alam ng Diyos. Kahit anong tago mo, kapatid, hindi yan, wala tayong may tago sa Panginoon, kapatid. Alam niya ang mga sikreto natin. He knows our secret. He knows our secret sin, secret sins, hidden sin, whatever sin, little sin. Alam ng Diyos. Wala tayong may tago sa Panginoon. Oo, may tago mo yan sa misis mo, kaya sa kapatiran. Ay, hindi alam. Alam na yan ng Diyos. Oo. Alam yan ng Diyos, kapatid, na minsan ay nagtikim-tikim ka, alam ng Diyos. Alam niya yan na minsan ay nagpausok-usok ka, alam yan ng Diyos, kapatid. Oo. Alam niya ng Diyos ang lahat. No? Alam niya na hanggang ngayon nagsusugal ka pa rin. Oo. Nag-aalak ka pa rin. Nagsasabong ka pa rin. Nagtutong-is ka pa rin. May tong-is ngayon sa, sa cellphone. Pwede ka rin magsabong sa cellphone. Oo. Kapatid, tanda natin, alam ng Diyos. Alam niya, dinadaya natin ang Diyos. Alam niya na kinukupitan mo siya ng tithes. Alam niya, kung hindi ka nagbibigay ng iyong offering, alam niya yan, kapatid. Bilang yan ng Diyos. Because He knows our pretense, He knows our secret, kapatid. Oh. Kaya mga kapatid, anumang hidden sin, secret sin, give it to the Lord, surrender it to the Lord. Amen? Ang sabi niya, if you confess, He is just and faithful to forgive your sins and all, and cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Amen? Kaya isuko natin sa Panginoon. Hindi ka masaya kahit itago mo yan sa Panginoon. Sa mga kapatiran, sa kasama mo, hindi ka dyan masaya. Bakit? Uusigin ka ng Diyos. Oh. At mayroon yan consequence, kapatid. Magbabayad ka ng consequence, kapatid. Hindi ka mag-i-enjoy pag ikaw ay pinapalo ng Diyos. Amen? Oh. Ano na ang pangalawa? Huwag kang magtago sa Panginoon. Oh. Kahit itago mo yan sa misis mo, kita yan ang mga tinatago mo. Oo. Alam niya ng Diyos. Oo. Verse 16, number 4 na to, no? Number 4. Verse 16. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. In the book all my members were written, which in continuance were passion, when it yet was none of them. Amen. Thine eyes did see my substance. Amen. Substance. Amen. Substance. Alam ng Diyos ang ating kalakasan. He knows our substance, ang ating strength. Number 4, God knows our physical strength. Amen? He knows our weakness. He knows our strength. Alam yan ng Diyos. Ang ating kalakasan, alam niya ang ating kalusugan. Ang sabi ng verse 14, we are fearfully and wonderfully made. Siya ang gumawa ng mga piyesa ng ating katawan, kapatid. Alam niya kung ano ang may diferensya na dyan sa katawan mo. Alam niya ang ating karamdaman. Alam niya ang ating kalakasan. Alam niya kung may sakit ka, may cancer ka. Alam niya ng Diyos ang ating kalakasan,
Alam ng Diyos ang ating kalusugan. Alam ng Diyos ang lahat ng ating karamdaman, kapatid. Alam niya ang ating kahinaan, kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, yet being unperfect. Amen? Being unperfect. Alam niya ang ating kahinaan. Alam niya na tayo ay marupok lang, madali tayo bumigay, madali tayo manghina, madali tayo ma-open, madali tayo ma-discourage. Alam niya ng Diyos, kapatid. Kaya nga sa Kanya lang ang kalakasan. Kaya nga sabi ni Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kaya alam ng Diyos ang ating buhay at kalakasan. Oo. Alam niya na. Ang sabi niya, and in thy book, all my members were written. Amen? Oo. Nakatala na sa aklat ng Diyos, sa talambuhay ng Diyos. Oo. Alam niya na, nakasulat na ang istorya ng ating buhay. Nakasulat na. Were written in the book. All my members were written. Ang buhay natin, ano? Ang buhay natin ay katulad ng mga aklat, katulad ng kwento. Ang kwento ay natatapos. The story one day will end. Amen? Ang ating istorya sa buhay, tapos na ang chapter ng ating buhay. Kaya ang buhay natin by chapter. Oo. Kapag nalampasan mo ang chapter ng buhay mo, another chapter 2, chapter 3, chapter 4, hindi natin alam, may end ang chapter ng aklat. Nakasulat na. The end. Amen. The end. Parang mga, ano yung kadati? Mga comics, no? Maging sa mga sini. Pag sinabi, the end, tapos na. May nililibing na. May namatay na. The end. Tapos na. Amen? Meron naman sa mga drama, no? Yung itutuloy. Sa mga comics, meron ganyan eh. Itutuloy. Tuloy, kapatid. Maybe our life here on earth will end someday, but we will continue there, up there, kapatid. Kaya sa Diyos lang ang ating kalakasan. Alam niya hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kahit walang COVID-19, alam ng Diyos hanggang kailan tayo sa mundong ito mabuhay at hanggang kailan tayo mamatay. Alam niya ang beginning and ending of our life. Alam niya, hindi natin alam. Kaya nga sabi ni Solomon, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Kaya sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember thy Creator in the days of the youth. Ibigay mo na ang iyong kalakasan sa panahon na ikaw ay malakas pa. Mayroon ka pang magagawa sa Panginoon. Because there is no work in the grave. Pag sa libingan na, hindi ka na makagawa sa Panginoon. God knows our physical strength, spiritual strength, emotional strength, alam ng Diyos. Amen? Alam yan ng Panginoon. No. Kaya mga kapatid, alam niya ang lahat, mga kapatid. No. Ano ang problema mo ngayon? Ano ba yan? Number 5. Sabihin ko na lang ito. Bonus na ito. He knows, God knows your position. Amen? Alam niya. Kung mayroon ka pa, panggastos. Amen? Alam niya ang laman ng pitaka mo. Alam niya wala na. Alam niya ang bank account mo, zero account ka na. Alam niya, wala na. Because God knows your possession. Alam niya ang bank account mo. Alam niya ang pangailangan mo
Alam niya, kapatid, ang babayaran mo, ang dami ng babayaran, alam niya ng Diyos because God knows our possession. Be faithful to God because we have omniscience God. Amen. Tayo po ay manalangin na. Trust the omniscience God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa masa langit, salamat sa inyong masalita. Salamat, meron kaming Diyos, the omniscience God. Omniscience God. Habang tinutugtog ang awit panyaya, if the Lord speak to you through this message, why not come in the altar and talk to God? Why not come in the altar? God knows our pain. God knows our problem. Alam ng Diyos. God knows our persecution, pressures in life. God knows our pretense. God knows our secret things in our life. Wala tayong may tago sa Panginoon. Alam yan ng Diyos. God knows, He knows our physical strength. He knows our weakness. He knows our strength. He knows our sickness and diseases. Alam yan ng Panginoon. He knows our position. Alam niya ang Diyos. Our financial needs. He knows our supplies. Alam ng Panginoon lahat. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon ngayong gabi. If the Lord speak to you through this message, we need to thank the Lord that we have omniscience, all-knowing God. Sasamahan ka ng Diyos sa panahon ng pagsubok, ng problema, ng bigat, ng sama ng loob. Oo, sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya bibitawan. He knows your pain. He knows your pressure. He knows your problem. He knows everything within you. Kaya, bakit hindi natin idulog yan sa Panginoon? At pagkatiwala ang lahat na siya mag-aayos ng lahat ng bagay. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat, Banal na Espiritu, sa iyong ginawa sa aming buhay ngayon. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa wisdom na pinagkaloob mo, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong lingkod. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat sa revival, Panginoon. Marami po kaming mga pagsubok na naranasan sa ngayon, Panginoon. Salamat, nandyan ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon. You are omniscience God. We need to trust the omniscience God, no matter what circumstances comes in our lives, trials, testing in life, pain, problems, pressure, persecution in life. Nariyan ka kasama namin, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa buhay ni David na nakaranas din siya ng mga maraming pagsubok. Pero naranasan niya na hindi mo siya pinabayaan. We have omniscience God na handa, alalay, tutulong sa amin sa panahon na kami may problema, kapigatian, kalungkutan, karamdaman. Nariyan ka, Panginoon. Maraming salamat at gusto naming ibabalik ang lahat ng papuri, pasalamat sa iyong dakilang pangalan
Ang lahat nito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you learned something tonight. Amen. Praise God. We have omniscience God. Amen. Salamat kasama natin si Brother Ronald, Sister Rosalie ngayong gabi. Amen. Praise God. Tayo po ay sambay natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaloob. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin sa ating pagkakaloob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, na muli kami po ay binigyan niyo po ng revival mula galing po sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na nagbibigay po sa amin ng reminder, Panginoon, para magpatuloy, Panginoon, para maging faithful, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe ngayong gabi. Salamat po sa mensahero. Yung ginamit patuloy po siyang pagpalain, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, sa aming pagkakaloob, kayo po ang magpala po nito. Magamit po sa ikalalagay na inyong bahay-sambahan. At marami po ang maabot na tao, Panginoon, at tumanggap po sa inyo bilang Panginoon tagapagligtas. Pagpalain niyo rin po ang mga magbibigay, Panginoon, kayo po magbalik ng mga pagpapala po sa kanila and give them the cheerful heart sa kanilang pagbibigay, Panginoon. At anuman po kasalanan nakikita niyo po sa amin po sa tisipan, patawarin niyo po kami. At salamat po sa ligtasan, salamat po ng marami. Ito lang kami sa dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. God bless as you give.
Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, binabati ko